So mas lalo nga pong naging mainit ang usap-usapan sa social media patungkol sa posibilidad na mangyayari na ang inaasam-asam na laban ng ating pambato na si former 3 Division Champion angas ng Pinas General Casimero kontra sa Japanese monster na Oya Inoue. Ito po ay dahil kahapon lamang ay ibinalita mismo ng Boxing News Online na dahil umano sa unang bahagi pa ng taong 2027 mangyayari ang blockbuster showdown sa pagitan ni Oya Inoue at Jesse Bam Rodriguez ay baka umano magsasagawa pa muna ng isang title defense si Inoue bago magtapos ang taon na ito. At ayon sa Boxing News Online ay nasa konsiderasyon daw ng kampo ni Inoue na labanan si Casimero sa buwan ng September o October. Bukod dyan ay andyan din umano ang pangalan ni Carl James Martin na siyang number 1 WBO mandatory challenger ni Inoue. Kasabay nito ay nag-post din mismo ang Yahoo Japan ng artikulo kung saan ang sinasabi na kung aaksyon na daw ba ang Saudi tycoon na si Turki Al-Sheikh para gawin ang laban ni Casimero at Inoue. Gawa ng nire-report na daw ang balita sa iba't ibang panig ng mundo magmula ng talunin ni Casimero via 4th round knockout si Luis Nery. Bukod dyan ay nag-post na din kanina lamang ang isang international boxing page na Great Chef Boxing at sinabing base umano sa kanyang mapagkakatiwalaan na source ay nasa lamesa na daw talaga ang Inoue versus Casimero at pinag-uusapan na ito habang ang promoter at manager naman ni Inoue na si Hideyoki Ohashi ay kinumpirma sa Yahoo Japan na lalabanan na daw talaga ni Inoue si Bam Rodriguez sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Kaya sa ngayon po ay muling nabibigyan ng pag-asa ang mga solid fans ng angas ng Pinas na baka mangyari na talaga ang laban ni Casimero kay Inoue. Pero syempre dapat manggaling mismo sa bibig ni Inoue at ng kanyang promoter yan. Sa ngayon po kasi ay andun talaga yung balakid na wala ang pangalan ni Casimero sa top 10 world rankings and contender sa 4 na major boxing organizations. Kailangan po kasi nasa top 10 ang pangalan mo para matawag na voluntary defense ang gagawin ni Inoue. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila sunod-sunod naman nga po ang nagiging banat ng undefeated fighter at nagpapakilalang nawawalang anak ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao na si Lemuel de Barbo matapos matalo ng kanyang sinasabing nakababatang kapatid na si Eman Bacosa. Ayon kay De Barbo ay ipagpatuloy na lang daw ni Bacosa ang pagiging artista nito para hindi daw masayang ang kagwapuhan nila. Puro daw kasi Jillian Ward ang inaatupag ni Bacosa kaya ganyan ang nangyari. Better luck next time na lang umano kasi hilaw pa daw si Bacosa. Dagdag pa ni De Barbo na wag daw mag-alala si Eman kasi ipaghihiganti niya daw ito sa paparating niyang laban sa Sabado. Saka na lang daw nila ikakasa yung potensyal na laban nilang dalawa kapag tapos na yung mga upcoming fights niya. Nagbigay din ng payo si De Barbo na sa susunod daw ay dapat makinig si Bacosa sa mga payo ng kuya niya, lalo na pagdating sa buhay pag-ibig. At wag na wag daw itong mang-underestimate ng kalaban. Kahit pa umano mukhang magtatahulang yan ay mandirigma pa din daw yan pagdating sa ibabaw ng lona. Sana umano ay nakakuha ng leksyon si Bacosa na pwede nitong magamit sa hinaharap. Bumanat din si De Barbo na wag daw dapat dumikit si Bacosa kay Silver Voice TV kasi undefeated umano ang kamalasan nito. Kaya nadamay pa daw si Eman Bacosa at agad natalo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.